Live dito po sa studio ang ating resident claim financial guro. Ayan, guro, hindi guru. Ayan, financial guro natin, Professor Vince Rapisura. Siya po ang presidente ng Social Enterprise Development Partnerships Incorporated. Happy New Year! Yes, Happy New Year and happy to see, of course, happy ako na tawaging resident, financial guro dito. I-claim na natin yan. Okay, first quarter of the year, kaya dapat ito yung best time ba palagi na magplano ng ating financial goals for the year. Oo, kasi nagiging medyo yung mga tao pag January ay parang nagiging reflective sila sa buhay nila. So sinasabayan natin 'yan, no. Pero anytime during the year naman, no, basta makapagsimula ka na, yun yung mahalaga. At ipagpatuloy mo siya. Hindi yung gaya nga ng sabi mo, baka every naman January nagre-reset tayo, no? Balik-balik lang. So dapat nagpo-progress tayo. Oo, dapat may progression. Okay. Sige. Sabi mo nga ito yung panahon na nakakapag-reflect. Ito na ang reflection. Gusto na talaga gusto na talaga magkaroon ng stability or makapagsimula. Right. Diba? Parang yung ako sa edad ko 50, panic mode na yan. Yung mga bata-bata pa, kalma pa kayo, relax pa kayo. Pero alam nyo po, kung kaya nyo nang simulan ngayon on your 20s, ay simulan nyo na maaga. Kasi ayaw nyo umabot sa katulad ko na 50 na naghahabol na, ay, hindi, ganito ang gusto kong matatanggap ko or pera ko pagdating ng retirement So dito ka at least pag mga nasa 20s ka pa lang, relax ka pa, kalma ka pa, diba? Pero nakakapag-ipon ka na. Right. Ano ba yung best time na magsimula ka? Actually, the best time talaga ay yung unang-una kang kumita. Dapat I-practice mo na. 16 pa lang ako. Practice mo na agad. Pero actually, laki pa naman ako sa alkansya. Oh, yun sayang, nga eh. Kahit sa mga bata, ganun yung ginagawa namin. Pero yung mindset kasi, Cheryl, na ginagawa namin ngayon na itinuturo, no? Yung dati kasi parang magsisave ka, tapos sasabihin sa'yo na kalimutan mo. At dahil nga isubi mo yan for emergency. Yun yung yun yung sinasabi nila. Pero ang mas effective na nakita namin ay dapat mayroon kang purpose na gigil kang panggagamitan dun sa iniipon mo. Kasi kung hindi ka nang gigigil, hindi ka naman mag-iipon eh. So, yun. Example lang, na meron akong kaibigan na trans. So, alam natin ang kanyang pinag-ipunan ay ang kanyang pagpapagawa. No? So, sabi niya, kahit na hirap na ako, Vince, na pumasok sa trabaho. Pero nung nalinaw mo sa akin na, ay, after 3 years, na ako. Magagawa niya ng gusto niya. Yes. Ganado siyang magtrabaho. Di ba? Kaya dapat pala, una isipin natin, ano yung talagang pinaka gusto nating makamit. Yung definition ko ng savings, at ito nakuha ko siya sa isang elderly sa bundok ng Nueva Vizcaya. Ang sabi niya sa akin ay, savings is the postponement of the pleasure of spending. Di ba? So ipinagpapaliban mo lang siya talaga. Kasi totoo yan eh. Kung hindi mo naman talaga gagamitin yung savings, bakit ka nagsisave? So, walang purpose yun. No? So, ipopostpone lang natin yan. At kung ma-practice na natin at ma-master na natin yung pagpopostpone ng pleasure ng saving na yan, ng spending na yan, ay nakakapag-save tayo. At nung pina-explain ko sa kanya na, ano pa ako nito? Buti narinig ko to, Cheryl, nung ako ay 20s. No? At ang sabi niya, bakit may pleasure in spending? Di ba yun yung na pinipigilan? Tapos sabi niya sa akin ay, hindi ba kapag lumabas kayo ng mag-anak mo, nag-restaurant kayo, bumibili kang bagong damit, these are all pleasurable things at gumagastos ka niyan. So ang sabi niya, yan yung gusto kong mararamdaman mo tuwing magse-save ka, na naiisip mo na ibibili mo ito in the future. And that will motivate you and inspire you to save. Totoo nga. Totoo naman mga kapatid, di ba? Pero hindi yung short term. Yes. Kasi di ba, ngayon makita mo, magse-save ako. Di bali nga ako magse-save for a new cellphone. Hindi rin madali yun mamahal din ang cellphone. Pero yung iba, kinakaskas. Yes. Diba? Nangungutang. Spend muna bago save. Yes. Ang sinasabi ko nga dyan, dapat bawal yun eh. Kasi kapag ikinakaskas mo na yung isang bagay, inuutang mo na, no? Hindi mo pa siya kinikita, talagang matinding violation yon ng good financial discipline.
Ayan, ako sa ano po ako diyan, guilty po ako diyan. Natuto na lang ako nitong tumanda-tanda na po ako na